Sa banal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na tagapagligtas na ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na sa Huwebes po ng gabing ito. Aawitin po natin una sa lahat ang bilang 168 sa atin pong mga himnaryo. Kung ang Diyos ang sinong labang sa atin, di ako matatakot, mundo may matapos, sa hirap at hilahil, pangamba at lagim, Kanya'y dumanangin, Kanya'y diringgin, di tayo matitiis sa galing pagka siyang may ibig tago pa'y makami, alalay niya'y lalagi, kung lakad ay magwit, kaya nga't magpumilit gawin Kanyang nais. Hawakan mong mahigpit aral na malinis, buhay mo'y nakasalig sa pagpupumilit. Sana'y maging ligaya, kaaliwan tuwinga, pagtupad sa utos niya ng kamte ng gloria. Atin pong purihin ang napakabanal at napakamakapangyarihang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan po ng ating patuloy na pag-aawitan. Purihin po natin ang Panginoong Hesukristo sa numero 144 ng ating mga himnaryo. Ikaw ba ay pumasok? Ikaw ba ay pumasok sa iglesia ng Diyos? Pastor mo ay si Jesus, iyong pagkaingatan, huwag mong
dunong ay pasukuban. Isip mo'y sisinagan sa loob ng iglesia. Siya'y lagi kasama. Pastor na nangunguna sa hapong kaluluwa. Jesus, kami tulungan sa aming kahinaan. Lakad ay alagaan, tagumpay ng makamtan. Patuloy po nating pagparangalan at ipagdiwang, luwalhatiin at sambahin ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesu Kristo. Isang awit pa mga kapatid, 169 sa atin pong mga imnaryo. Kami tupang nawaglit sa pintuan ng langit. Salay ko sang iniibig sa mundo ng pasakit. Kaya tanggapin, Ama, anak mong nagkasala. Huwag bayang mawaglit ang anak mong nagbalik. Panahoy mapanganib, kokopin mo ng labis anak mong sa daldungis. Tanggapin hanggang langit. Kami tupang naligaw sa liwanag ng ilaw. Binihag ng kahaway hanggang sa mapipilan. Kaya't abutin, Ama, anak mong nagdurusa. Tanggapin mo, O Jesus, diyan sa iglesia ng Diyos. Kapatid kong nalungo sa sala ng sinukob, ingatan mo po sila sa kulungan mo, Ama.
Diyos ay naghintay, siya ay nauuhaw. Dulugin natin, sambahin, dumanalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na maawain. Angeles sa kay taasan na pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kalwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ng kaligtasan ang mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilad na mga kadakilaan at purihin ang lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming una po sa lahat, ating mga sariling sangbahayan, charity begins at home. Sa lahat po ng ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Sa lahat ng mga kaibigan nating hindi nagsasawa sa pakikipagkaisa sa atin sa ganitong mga banal at malinis, dakilang layunin, walang kapaimbabawan na mga pagsamba at mga pagluwalhati sa tunay at nag-iisang Diyos na walang larawan,
na ito ang ating Panginoong Hesukristo na sa laki ng kanyang pag-ibig sa atin, bumaba siya mula sa kanyang kaharian sa langit, nag-anyong alipin, nagkatawang tao, at ibinigay ang kanyang sariling dugo, ang kanyang sariling buhay sa bundok ng Kalbaryo, alang-alang po sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Binabati din natin ang lahat ng ating mga kapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nangangalat sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Mga iginagalang na mga kapatiran po namin, kami po ay umaasang kayong lahat ay nasa pamamatnubay, pag-iingat at mga pagliligtas, higit na nga sa mga kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Dumatal po tayong muli sa panibagong Huwebes po ng gabi sa ating mga buhay. Ito po ang ating pagsambang iniuukol natin para po sa 27 po ng Hunyo. Talaga pong napakabilis ng hangin ng kapanahunan. 2013 na po at nasa kalagitnaan na tayo ng taong ito na noong nakalipas na mga taon at mga araw ay iniisip lamang natin kung tayo'y makakasapit pa ng 2013. Dadapwat sa walang tigil nating paglilingkod sa Diyos, sa walang tigil nating pananalangin, pagluhod ng ating tuhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, narito na tayo sa kalahatian ng taon ng 2013. Kaya naman, bilang pagtanaw natin ang utang na loob, atin pong ibalik sa Kanya ang karampatang pagpupuri, pagsamba at pagluwalhati. Ito ang nais ng Diyos na ating gagawin, at higit na nga ang pakikinig ng Kanyang mga salita at ang pagsunod nito, sapagkat sa pamamagitan ng Ebanghelyo lamang tayo makatitiyak na kung tayo magtitiis sa pagsunod sa Kanya hanggang kamatayan, tiyak na tiyak bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sa Huwebes po ng gabing ito, alisin po muna natin ang anumang laman ng ating mga puso't isipan. Ihanda na natin na tulad sa isang masarap na hain, isang masarap na handog sa Kanyang banal na harapan, ang gagawin po nating paninikluhod, ang pagpapailang lang natin ang bunga ng ating mga labi, at ang ating pakiusap na tayo po ay gabayan sa Huwebes ng gabing ito, napakainin niya po tayong muli ng Kanyang mga aral. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Amang banal sa napakamalinis, makapangyarihan at buhay mo pong pangalang Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod, magmula po sa silong ng aming mga maralita at mga dampang tahanan. Bagaman nag-iisa ang marami sa amin, ang iba po 3, 4 o ilan man ang aming mga bilang, hindi ka po namin ikinahihiya, Panginoon. Hindi namin ginagawang kadahilanan ang pagiging kulang namin sa bilang, upang hindi ka namin sambahin at luwalhatiin, pasalamatan at papurihan. Ama naming Diyos, tanggapin mo po una sa lahat ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Panginoong Hesukristo,
Sa maraming mga araw na lipos ng buhay, kagaling at kalakasang pinalipas mo po at idinaragdag pa rin sa amin. Salamat po, hindi mo kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, pinakakain mo kami at binibigyan ng magagandang kapalaran. Salamat po sa mga kapayapaan. Sa gayon din po sa patuloy mong pagpapalakas at pagpapagaling ng aming mga lupang pangangatawan. At higit na nga po sa lahat, Panginoong Hesukristo, maraming salamat. Lalo mo pa ring ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay sa amin at pinatitingkad, dinaragdagan, ipinaliliwanag ang iyong kagilagilalas na katotohanan sa pananampalatayang ibinigay mo pong minsan lamang sa amin aming mga buhay. Panginoon naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Nalalaman mo, Ama, kung paanong nangabuhay kaming lahat sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Nalalaman naming hindi kami makapagsisinungaling sa iyo. Hanggang ngayon hindi pa rin namin naaabot ang lalong pinakamataas na antas ng buhay Kristiyanong ibig mong masilip na aming isinasa kabuhayan. Amang banal, mga taong mga hamak lamang kami na nagmula sa alabok ng putik. Kung kami po'y nangagkukulang pa rin, kung kami nakakalimot pa rin, kung kami nagkakasala pa rin sa iyong mga palatuntunan, alang-alang, Panginoon, sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus, na ikinintal mo po sa kaibuturan ng aming mga puso at sa aming mga isipan, nang kami po ay magsisampalataya sa iyong banal na ebanghelyo at magpabautismo sa pangalan mong Diyos at Kristo Jesus sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at alang-alang, Ama naming Diyos, sa iyong mga salitang ipinakakain, ipinaririnig mo sa amin, ituring mo pong kabiglaanan at mga kamangmangan at kagipitan lamang ang aming mga kasalanan. Sa Huwebes po ng gabing ito'y patawarin mo po kaming muli sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Panginoon po naming Diyos, idinadalangin po namin sa iyo sa gabing ito, magparanas ka po muli sa aming lahat. Ikaw po, Panginoon, ang aming inaasahan na muling tatayo, titindig sa amin, magtuturo sa amin. Ilalagay mo lamang, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong mga aral, sa iyong walang kabuluhan at hamak mong lingkod. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, gawin mo sanang isang mabuti at matapat na kasangkapan ng kanyang pagkatao, upang sa amin sa gabing ito'y dumating ang iyong kagilagilalas na mga katotohanan. At kung aming mapakinggan, bigyan mo po kami ng mga pusong maaamo na may takot sa iyo. Tanggapin ka namin at patuloyin ka namin sa aming mga kalooban. Wala kaming pag-aalinlangang ikaw nga ang Diyos na buhay. Ikaw ang aming Panginoong Hesukristo. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob at ng iyong bansang Israel. Ikaw ang Panginoong Hesukristo, Panginoon, na hanggang ngayon umuugit sa amin. Ikaw ang aming nag-iisang guro, pastor, obispo, saserdote ng aming mga kaluluwa. Wala kaming nakikilalang sino paman kung hindi ikaw lamang, at ikaw rin ang magkakalob sa amin sa ikalawang pagparito mo po ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. Tulungan mo pong lumawig pa ang aming mga pagkakilala at ang maraming mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin, mga kapatiran, na hanggang ngayon po'y nag-aalinlangan at ayaw pang tumanggap ng iyong banal na aral. Dalawin mo po sila, Panginoon. Katukin mo po ang kanilang mga puso. Tulungan mo pong ikaw ay kanilang makilala at magkaroon silang lahat ng
takot na banal, at tulungan mong bago ka maghukom, sila pong lahat ay aming makasama sa iyong banal at nag-iisang kawan o sa iyong iglesia. Kami po'y maging karapat dapat sa ipinangangako mo pong kung saan ka naroon, kaming lahat ay doroon. Ama naming Diyos, tulungan mong makapanatili kaming nakapananahan sa iyong banal na iglesia sa lahat ng sandali ng aming mga hiram na buhay. Tulungan mo rin sana, Panginoon, na dalawin kaming lahat. Bigyan mo po ng lunas ang lahat ng aming nakakasagupa ng mga suliranin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bigyan mo rin po ng lunas ang aming mga taglay na mga karamdaman, lalo na nga po ang iyong lingkod na patuloy ng tumatanda at nalalapit na sa hukay ng kanyang libingan. Aman Diyos, maawat mahabag kang dagdagan mo pa siya ng maraming mga araw, ng kagalingan at ng kalakasan, hindi upang gugulin sa mga kalayawan at sa sari-saring luho ng sanglibutan, kung hindi upang sa pamamagitan ng iyong gabay at pamamatnubay, lalo silang magkaroon ng lakas ng kalooban at ng pananampalatayang ikaw ay maipakilala, hindi lamang sa loob ng kani-kanilang tahanan, kung baga maaari sa mas maraming mga taong nabubuhay pa rin sa mga kalikuan at mga maling aral. Huwag mo rin sanang pababayaan. Pagagaligid mo rin po, Panginoon, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, si kapatid na Concepcion Tenedero na siyang pinakamatanda sa amin. Gayon din po si Florodator, si Robert at Mercedita, si Olivia at si kapatid na Mirna, si Avelino at si kapatid na Expectacion Valencia. At ang lahat po ng aming mga minamahal sa buhay na nalalayo sa amin, na naroon po sa iba't ibang bansa at mga bayan, Panginoon, katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Chofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ni JC, ni BJ, ni JR at John Macho, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, Rebecca at Kay. Tutulungan mo rin po, Panginoon naming Diyos, maging ang kani-kanilang sari-sariling sangbahayan at mga mahal sa buhay. Hindi mo rin po, Panginoon, ipapaubaya sa lahat ng nangakaumang na mga kasakunaan, at Ama naming Diyos, silang naroroon at nangingibang bansa upang humanap ng kakainin sa araw-araw, na katulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Jacob Gonzales, ni Daniel at ni David Valencia, ni Abner at ni Enrico, ni Shannon, ni Ana Lera, ni kapatid na Bayan Guanson, ni Lolita Bungay, ni Susan Samonte, ni Jingjing Ilaga, ni Lenlen Buenape, ni Fe, ni Epido at Victoria Malangkes, Ama naming Diyos, ni Flor at ni Rosemary. Sila po na mga mahal namin sa buhay na nangingibang bansa at mga bayan, huwag mo sanang iwawalay ang iyong makapangyarihang paningin sa kanilang lahat. Aaliwin mo rin sana sila ng iyong mga kapayapaan sa araw-araw, at naway dumating din ang iyong kapanahunan, ang mga mahal namin sa buhay na ito'y maging kaisa rin naming lahat sa pananampalataya. At sa araw-araw, Panginoon, kung sila'y humahanap ng kakainin, bigyan mo po ng magagandang pintuan ng kapalaran, at kung sila'y nakikisalamuha sa ibabaw ng sanglibutan, sa kanilang mga paglalakbay sa mga lansangan, iwawalay mo rin po sa lahat ng mga kapanganiban, sa kamay ng hostisya at sa lahat ng mga taong tampalasan. Panginoon po naming Diyos, kahabagan mo po maging ang bawat loob, labas ng aming mga tahanan, mga sasakyan at mga mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan, sa araw po at gabi, hindi mo po ipahihintulot sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daloyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa aming masasamang mga taong kapitbahay. Ama, lubos ang aming pananampalataya
na sa Huwebes po ng gabing ito, pagkatapos mo pong pakainin muli ang aming mga uhaw na kaluluwa ng iyong mga dalisay na aral, kami po ay iyong babasbasan at bebendisyonan. Ang lahat po ng ito'y hinihiling namin sa karapatan at pangalan mo pong Kristo Jesus, nag-iisa naming Diyos at tagapagligtas, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon, mga ginigiliw at pinagpipitaganan po naming mga kapatid, mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay, ihanda na po natin muli ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay magpapasimula na magbasa ng mga salita ng Diyos. At tayo po ay makinig na mainam upang huwag makahulagpos sa ating mga puso at isipan ang mga banal na aralin na ito po ang magbibigay sa atin ng tinatawag na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Buksan po natin ang aklat ni Propeta Zacarias sa kanya pong kapitulo 10 at ang bersikulo ay 12. At aking palalakasin sila sa Panginoon at sila'y magsisilakad na paitaas at paibaba sa kanyang pangalan, sabi ng Panginoon. Ito pong talatang ito ay sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias, humigit kumulang po mga 500 taon bago po nagkatawan tao ang Diyos sa tinatawag na pagpapakilala bilang Kristo Jesus. At itong talatang ito ay hindi po itinuturo ni hindi po ito binabasa ng mga mangangaral ng lahat ng iglesia sa buong sanglibutan. Dadapwat sa atin po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang bawat talata po na nakasulat sa Biblia, magmula po sa Henesis hanggang Apokalipsis, ito po ay ating bibistayin at pag-aaralan at ito po ay magbibigay sa atin ng katalinuhan. Tulad nga po nitong ating paksa, Zacarias 10:12, aking palalakasin sila. Meron pong tinutukoy na sila, grupo ng mga tao. Palalakasin saan? Sa Panginoon. Merong Panginoon. Dito po merong karunungan. Una, sino ba yung mga tao o sila na tinutukoy? Mahalaga po na malaman natin sino yung sila. Kung bakit po mahalaga? Dahil yung grupo ng mga taong yaon ay palalakasin sa Panginoon. Ang ikalawang tanong natin, sino yung Panginoon na magpapalakas sa kanila, sa grupo ng mga tao na yon? Maraming Panginoon. Ang daming mga relihiyon, ang dami ng mga wika nga, mga mangangaral, ang dami ng iba't ibang klase ng iglesia sa balat ng lupa. At ang iba, ang mga bawat iglesyang ito ay may kani-kanilang mga Panginoon. Merong kani-kanilang tinatawag na pinaglilingkuran at maging yung materyang bagay, yung salapi, ito ay Panginoon. Ito ang tinatawag na masasabi nating Diyos ng mga tao sa lupa. Kaya nga doon sa tinatawag na $1 bill natin, sa mga perang Amerikano, sa dolyar, nakalagay, "In God we trust." Yun ang Panginoon ng mga tao, yung salapi. Pero sa kabila noon, ang salapi hindi naman nakapagliligtas ng buhay, hindi nakapagbibigay ng kapayapaan. Ang wika pa nga sa mga santong sulat sa unang Timoteo, 6:10, kung hindi ako nagkakamali, ang pag-ibig sa salapi ugat ng lahat ng kasalanan. Kaya nga, kailangang maunawaan natin ang talatang ito, 10:12. Aking palalakasin sila sa Panginoon. Sino ba ang malakas sa ating mga tao? Lahat ng mga tao mahina.
nagkakasakit, namamatay, nagugutom, nawawalan ng trabaho, nauulila, nalulungkot, nalulumbay. Aba, ibig ko po na magkaroon ng kalakasan sa sanglibutang ito. Kaya ibig kong matutuhan ito. At sino yung Panginoon na yon na magpapalakas sa kanila? Ibig kong makapiling nila at makasama nila. At ang wika pa man din, sila ay magsisilakad na paitaas at paibaba sa kanyang pangalan. Sabi ng Panginoon, para ito po ay ating maliwanagan. Una na nga po sa lahat, sino po baga ang mga tao na tinutukoy na sila na palalakasin at sino ang Panginoon na magpapalakas sa kanila? Buksan po natin ang Jeremias. Sa kanyang 17:7, ganito po ang masasabi at mapapakinggan natin. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon. Bakit po baga ito ang ating binasa? Ang tanong nga po natin, sino nga baga sila na palalakasin ika sa Panginoon? Sino nga? Sa makatwid, ang salita ni Jeremias 17:1, ang mga tao na tumitiwala sa Panginoon, ang mga tao na ang pag-asa ay sa Panginoon. Napakaliwanag po. Ang Panginoon na tinutukoy, hindi yung American dollar, hindi po yung in God we trust salapi, literal na salapi. At hindi rin po yung Panginoon natin sa mga trabaho, sa opisina. Meron tayong supervisor, manager. Yan po mga konyan, mga Panginoon materya. Yan ang mga, kung tawagin natin sila, ang ating mga Lord in this material life. Pero dito may tinutukoy ng Panginoon. Ito ika ang pinagtitiwalaan nila. Ito ika ang tinatawag na pag-asa nila. Sino? Yung mga tao, grupo ng mga tao na siyang pinakapaksa natin na walang pinagtitiwalaan kung hindi ang Panginoon lamang. Kaya nga po ito, hindi rin para sa lahat ng tao o sa lahat ng mga relihiyon o mga iglesia. Sapagkat alam natin, maging ang iglesyang Kinagisnan, mas malaki pa ang pagtitiwala nila kay Birhen Maria. O hindi ba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ipanalangin mo kami. Iligtas mo kami. Kalunsad, Ruwis, at sa ibang mga iglesia naman ng mga tayo ng tao, sa mga protestanteng nanggaling sa Katolisismo, mas malaking pananampalataya nila doon sa tinatawag na mga leader nila na nag-aral ng Doctor of Divinity, Theosophy and Letters. Nakatulad din ng simbahang nakikita natin sa Pilipinas, si Kristo'y tao, ang obispo, anghel. Mas malaking pananampalataya nila doon sa obispo nilang matagal nang nabubulok sa libingan. Mga kapatid, pero dito'y merong Panginoon na ito lang ang pinagtitiwalaan itong grupo ng mga taong ito. Itanong po muna natin, bakit po mapapalad ang mga tao na tumitiwala sa Panginoon? Pakinggan po ninyo yung salita yung salita po na tumitiwala. This is past, present, and future tense. Na kung liliwanagin lamang, walang katapusang pagtitiwala. Nagtiwala sa Panginoon nung araw, nagtitiwala sa ngayon sa Panginoon, at ang pag-asay sa Panginoon at pagtitiwalaan hanggang sa mga darating na panahon ang tinatawag na Panginoon. Bakit nga mapapalad ang mga tao na sa Panginoon lang tumitiwala? Jeremias din 17:8, sapagkat siya, yung mga tao sila, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng tubig at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ang kanyang pamumunga. Napakaganda po. Ito pong talatang ito ni Jeremias 17:8, ang mga taong
tinutukoy na ang pagtitiwala sa Panginoon hindi matutuyo tulad sa punong kahoy, hindi mauuhaw, hindi magugutom. Silang tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asay sa Panginoon tulad sa kahoy, punong kahoy, itinanim sa tabi ng ilog o sa tabi ng tubig. Ang ibig lamang sabihin, yung mga punong kahoy na yan, tayo yan ang mga tao. Maging sa buhay materyang ito at sa buhay espiritual, sa ating mga kinaaniba, sa ating relihiyon, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At kahit na ang ekonomiya ng buong bansa patuloy sa pagbaksak at paghihirap, hindi tayo magugutom, hindi tayo uuhawin, hindi tayo magiging hubad. At sa ating mga pananampalataya, hindi tayo mawawala ng pag-asa na merong tinatawag na buhay na walang hanggan. Lalong lalakas, lalong titibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, itanong na po natin, kung hindi pala yung American dollar, in God we trust, hindi pala yung mga leader ng mga relihiyon o mga tao na yan, paano tinitiyak ng Biblia na hindi nga sila ng mga bulaang propeta, mga bulaang wika nga mangangaral, na ang wika ni Apostol Pablo, hindi katakataka si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, at ang kanyang mga demonyo nagpapakunwaring mga ministro ng katwiran. Yan ang mga bulaang propeta, yan ang mga bulaang Kristo, na nagsasabing si Kristo'y tao, silang mga obispo sugong anghel o kahalili ng Diyos tulad ng Papa sa Roma. Kailanman hindi po namatay ang Panginoon, kailanman hindi po namatay ang Diyos, huwag ninyong papalitan. Kaya nga sa ating paksa, mapapalad ang tiwala, ang pananampalataya, ang pag-asa doon sa Panginoon. Sino nga yung Panginoon na yan? Paano natin matitiyak na hindi nga tayo nagkakamali ng pananampalataya o pagtitiwala? Buksan po natin ang Mateo 23:10. Nang tawagin na ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad, ang mga una na kanyang ipinagtagubilin ay ito. Unang-una nga sinabi ng Panginoon, buksan ninyo Mateo 23. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong magpapatawag ng Ama, iisa ang Ama. Nagpatawag yung mga simbahang Katoliko ng Papa sa Roma, pare. Huwag kayong magpapatawag. Ang wika ng Panginoon, 23:10, ito, kung sino ang tinutukoy na Panginoon na dapat lamang nating pagtiwalaan na magpapalakas sa atin, 23:10 ng Mateo. Huwag kayong patawag na mga Panginoon. Ang ginawa ng simbahang Katoliko, Monsenyor, aking Panginoon. Mga iginagalang na mga kapatid. Meron naman tayo nakikitang mga iglesia dyan nga ng tao. Si Kristo nga tao, ang kanilang mga obispo, sugong anghel. Di Panginoon din yon, na higit pa nilang kinikilala at pinaglilingkuran. At ang iba naman dyan nagpapatawag na Most Holy Reverend. Ayan. Kamukha nitong iglesia daw ng kabanal-banalang Diyos na si Kristo Jesus. Yung obispo nila pumatay ng bata, ginawang sardinas. Yung iba namang mga iglesia dyan nanggagahasa ng mga membrong mga kadalagahan. Yun namang iglesia daw ng Diyos kay Kristo Jesus dyan, mga kapatid, 2 asawa ng obispo. At ang kanilang iglesia lagi sang-ayon sa kanilang mga membro, lagi raw deficit. Pero yung obispo nila, abroad ng abroad, patuloy ang pagyaman. Mga kapatid at mga magulang, nagkakamali kayo sa pagsunod sa mga Panginoon na iyan. Sino lamang ang tinutukoy na Panginoon ng ating paksa? Huwag kayong magpatawag na mga Panginoon, 23:10 ng Mateo, sapagkat iisa ang inyong Panginoon, sa makatwid baga ay ang Kristo, ang Panginoong Hesukristo.
Ito ang dahilan kung bakit napapakinggan ninyo kami. Wala kaming tigil ng pagpupuri sa Panginoong Jesucristo, sapagkat ang pagpupuri, ang pagsamba, ang pagluwalhati, para sa Kanyang kaluwalhatian lamang. Huwag ninyong ilalagay dyan sa mga obispong tao. Huwag kayong maniniwala dyan sa kanilang mga pagsasabing sila'y kahalili ng Diyos. Kitang-kita mo mga ebidensya ng mga tao na yan. Nakaw, magagalit lang kayo kay kapatid na Cirilo. Kaya nga si kapatid na Cirilo, parating maraming nagagalit sa akin dahil inihahayag ko sa inyo ang katotohanan. Ayaw naman ninyong magsipakinig at magsisampalataya sa napapakinggan ninyo na magsama-sama tayo dito sa grupo ng mga tao na walang kinikilala na obispo, Panginoon, Diyos at saserdote at apostol, kung hindi ang nag-iisang Panginoong Jesucristo. Yan, napakaliwanan. 23 Gs, San Mateo. Huwag kayong magpapatawag ng Panginoon, iisa ang inyong Panginoon, sa makatwid ang Kristo. Bakit po baga lamang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo tayong mga tao ay magtatamo ng kalakasan? Ang ibig sabihin, bakit sa ating paksa dito palalakasin tayo kung ang kikilalanin natin, ang sasampalatayanan natin, ang pag-asa natin, ang pagtitiwalaan natin, ang Panginoong Hesukristo lamang? Bakit? Sa Kanyang pangalan. Ito po ang sinasabi, mga kapatid, Gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ayan po. Bakit sa pangalang Kristo Jesus lamang tayo aasa sa buhay nating ito, materyang buhay, at sa spiritual na buhay natin o sa paglilingkod natin sa Diyos? Siya lamang ang lagi nating wika nga pinaka-sasamba, pinaka-luluwalhati, inaasahan, pinupuri at luluwalhatiin at paglilingkuran, aasahan. Sangayon sa ating mga pakikinig, niliwanag, aklat ng mga Gawa 4:12, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Alin nga yung pangalan na yan? Alin po at kanino ang pangalang ito? Filipos 2:10. Upang sa pangalan ni Jesus, si Kristo Jesus po, ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit, ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa. Upang sa pangalan ni Jesus. Sino ba ang Jesus? Kristo Jesus. Yung napako sa cross, yung nagbigay ng kanyang sariling dugo at buhay sa cross, alang-alang sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ang pangalang Kristo Jesus, walang katulad. Maging sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, walang sukat ikaligtas ang sinuman. Maging yung nasa langit, maging tayo sa lupa, maging ang mga nasa ilalim ng lupa, kung may mga tao pa rito na may mga tuhod. Ang wika ng banal na kasulatan, upang sa pangalan ni Jesus iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. Sa makatwid, ang lahat ng nilalang ng Diyos magmula sa langit hanggang dito sa lupa at sa ilalim ng lupa, ang makapagliligtas, ang magbibigay ng kalakasan, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba naman ang kahulugan ng sinasabi ng ating paksa? At sila'y magsisilakad na paitaas at paibaba sa Kanyang pangalan, sabi ng Panginoon. Ayan. Aba, kapatid na Cirilo, paano mo ipaliliwanag yan? Kayo ba sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus,
Literal ba kayong makakalakad ng paitaas at ng paibaba? Sa pangalan ni Kristo Jesus? Tingnan ninyo yan. Mga magulang at mga kapatid, paano nga ito ipinaliliwanag ng banal na kasulatan? Hindi po ako magpapaliwanag sa inyo. Kami po ay nagbabasa lang. Ang Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, wala po kaming sariling paliwanag na itinuturo sa inyo. Kung hindi, ito'y mga banal na karunungan ng Diyos na inihuhulog sa atin sa gabing ito, sa pagkasangkapan sa kanyang mga hamak at mga walang kakabukabuluhang mga alipin sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Paano nga natin ito maliliwanagan? Sila yung mga taong ang nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo, binibigyan ng kalakasan, at sila ay magsisilakad na paitaas at paibaba sa kanyang pangalan, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, paano nga natin ito'y paliliwanag? Kasi ang mga tao, katulad ng paksa na nakalipas na napakinggan natin, maging ang mga apostol, mahihina ang kanilang pananampalataya. Si Pedro nga, pinagsabihan ng Panginoong Hesukristo, lumagay ka sa likod ko, Satanas, tisod ka sa akin. Hindi mo pinag-uutos ang mga bagay ng Diyos, ang mga spiritual na bagay, hindi mo iniisip. Ang pinag-iisip mo, yung mga bagay sa lupa. O kamukha nito, kung may makarinig nito, pilosopo, kapatid na Cirilo, patunayan mo sa akin na makakalakad kayo, langit at dito sa itaas at ibaba, pabalik-balik. At ako'y sasama na sa inyo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ba hindi po? Wala pong taong makagagawa niyan. Wala pong makagagawa niyan. Ngayon, kung may makapagsasabi sa inyo, nagagawa nila sa kanilang relihiyon yan, demonyo po ang gumagawa noon, hindi ang Diyos. Tulad ng sinasabi ng simbahang Katoliko, ang pagmimilagro, tinutulungan ng mga demonyo na uupo, nangangabayo, sukat pang ipagbabando, sila ang Kristiyanong totoo. Yan, sa pasyon yan. Basahin ninyo. Ngunit sa ating paksa, paano ipinaliliwanag ng banal na kasulatan na ang mga tao na umaasa, sumasampalataya sa Kanya na Kanyang pinalalakas, magagawa na maglakad paitaas at paibaba? Unahin muna natin yung tinatawag na karunungan tungkol sa tinatawag na paglakad. Sapagkat lalakad ka, paitaas at paibaba. Anong uri ng paglakad ang tinutukoy sa paksa? Ito bang paglakad na ito, yung materyang paglakad natin dito sa sanglibutan, sa lupa, pagpanhik manaog natin sa bahay natin? Buksan natin ang sinasabi ng aklat ng mga awit 37:23. Babasahin ko po sa Bibliang English na pinanggalingan ng Tagalog. Mas maliwanag po rito. The steps, ang hakbang, ayan. Yung hakbang, sinonimo sa lakad. Paano ka lalakad kung hindi ka hahakbang? The steps of a good man. Ayan. Ang lakad ng mabuting tao. Putulin muna natin. Paano ang tao magiging mabuti sa kanyang paglakad? Sila po ang sumusunod sa mga kautusan ng Diyos na banal, matuwid, at mabuti. Sila yung mga nagtitiwala, sumusunod sa utos ng Panginoon. Panginoong Hesukristo, mga tagapakinig, ang hakbang, ang lakad ng mabubuting tao na mga sumusunod sa utos ng Diyos. Romano 7:12, ang utos ng Diyos, banal, matuwid at mabuti. Kung sinusunod natin ang utos ng Diyos, napapasama tayo rito. Ang lakad nating mabubuting tao, ituloy natin, are ordered by the Lord. Ay inihanda ng Diyos, ordered. Tulad po nung tinatawag na, halimbawa, umorder ka ng pagkain sa isang restaurant. Maglalagay ka ng buffete, halimbawa, may mga bisita ka, binayaran mo na, inihanda mo na, para sa pagdating ng mga bisita mo, kakain na lang.
Ang lakad ng mabubuting tao na sumusunod sa mga utos ng Diyos ay inihanda ng Diyos, ordered by God. And He delighted in His way. At ang mga taong ito, ang tinutukoy yung mga taong mga matuwid sa Diyos, natutuwa, nalulugod sa kanilang mga lakad. Ano? At bakit? Natutuwa sila na ang nilalakaran nila inihanda ng Diyos. 24 ng aklat din ng mga awit, 37 at 24. Though he fall, bagaman siya'y mabuwal, he shall not be utterly cast down. Hindi siya lubos na mapapahiga. For the Lord upholdeth him with His hand. Sapagkat ang Panginoon Diyos, iniingatan ang kanyang lakad na inihanda para sa Kanya. Iniingatan sila, hindi sila madadapa, hindi sila mahuhulog. Iniingatan ng Diyos ang kanilang mga lakad sa pamamagitan ng Kanyang mga kamay. Napakaganda! Napakaganda ng ating pag-aaral. Ayaw ba ninyo na yung mga lakad ninyo, ingatan kayo ng Panginoon sa inyong mga lakad? Dahil kailangan, sa aralin natin, sasampalataya lamang tayo. Tatawag lamang tayo. Maglilingkod lamang tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi tayo tatawag kung kani-kaninong mga banal na matagal ng patay. Hindi tayo tatawag diyan sa mga sinasabi nilang mga sugong anghel, mga kahalili daw ng Diyos, vicarious filii, mga demonyo yan. Okay, magagalit sa akin. Ano pa sasabihin ko sa inyo? Ang liwaliwanag ng Santong Sulat. Okay, magagalit. Hindi ko sinisiraan kayo. Hindi ko sinasaktan ang inyong mga damdamin. Buksan ninyo ang mata ng inyong mga puso. Mga kapatid at mga tagapakinig. Kaya ang wika pa man din ni Propeta David sa 25, I have been young and now I am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon man, wala akong nakitang matuwid na mga tao. May mga takot sa Diyos. Ang pag-asay ang Panginoon na pinabayaan ng Panginoon o hinayaang ang kanyang mga anak ay nagpalimos ng tinapay. Bakit? 26. He is ever merciful. Ang Panginoong Hesukristo ay maawain and lended, nagpapautang, nagbibigay. And His seed is blessed. At ang kanilang mga supling ay pinagpapala. Sino-sino ang mga taong ito? Ayon pa man din, at bakit pinagpapala ng Diyos maging ang kanilang mga anak? 27. Depart from evil. Lumayo ka sa kasamaan. And do good, gumawa ka ng mabuti, and dwell, at ikaw ay manahanan. Saan? Sa pagpapala ng Diyos forever. Napakaganda. Ito'y garantiya sa atin ng Diyos. Masisira ang langit, masisira ang lupa, ang aking mga salita hindi masisira. Pag sinabi ko, gagawin ito ng Diyos. Meron lang isang tinatawag na ibig makita sa atin. Huwag tayong tatawag sa dollar, sa money. Puro kwarta. Wala na tayong panahon sa pakikinig. Puro na lang overtime. Araw ng Huwebes, araw ng Linggo, overtime dito, overtime dyan. Abay, salapi na ang inyong dinidiyos. Hindi kayo, wika nga papatnubayan ng Diyos ang inyong lakad. Pag kayo'y hindi lumalakad sa matuwid na lakad na inihanda ng Diyos para sa mga tunay na natatakot sa Kanya, kakilakilabot na bagay. Ang pagkahulog sa kamay ng Panginoon Diyos, ang wika sa Ebreo. Mahuhulog ka, kahit na ikaw, iglesia ka na ng Diyos kay Kristo Jesus, bautisado ka nga. Wala ka naman panahon sa pakikinig ng Kanyang mga salita. Yung mga salita lang ng Diyos ang makapagliligtas sa atin. Ayaw mo pang makinig. Araw ng Linggo, araw ng Huwebes, overtime dito, overtime dyan. At ang lahat ng mga tao, nasa pagliliwaliw. Maski na anong araw,
Silang nasusunod sa kanilang sarili. Pero kung manalangin, Panginoon naming Diyos, maghari ang iyong kalooban kung paano sa langit ito ang maghari sa amin. Ang kalooban ng Diyos ay makikinig ka ng salita ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, sasampalataya ka sa Kanya. Ang kalooban ng Diyos, huwag kang tatawag sa ibang pangalan. Huwag kang maglilingkod, lalo na nga sa mga larawan. Yan ang ginagawa ng mga simbahang Katoliko. Yan ang ginagawa ng mga Protestante. Yan ang ginagawa ng mga iglesia ng tao. Puro kalayawan, puro kahambugan. Ay, nako. Mga kapatid at mga magulang, nangihinayang ako, nalulungkot ako, nalulumbay ang aking kaluluwa sa dami ng mga tao, dami ng buhangin sa dagat na nabubuhay pa rin sa paglilingkod sa ibang pangalan, naglilingkod sa ibang Panginoon. Mga kapatid, at hindi sinusunod ang kalooban ng Diyos. Bakit po paitaas? Ito naman, mga huling katanungan. Bakit po paitaas at paibaba ang gagawin nilang paglakad ayon sa itinuturo ng ating paksa? Buksan po natin ang Deuteronomio 32:39. Ito ba'y literal na paglakad paitaas at paibaba? Buksan natin. Tignan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay. Ako'y bububuhay. Ako'y sumusuga. Ako ang nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking kamay, sapagkat aking itinataas ang aking kamay sa langit, at aking sinasabi, buhay ako magpakailanman. Kaya nga ang Panginoon hindi namamatay. Ewan ko lang dito sa simbahang Katoliko, ba't sinipa nila ang Panginoong Jesucristo Inilagay nila yung sarili nila bilang ama daw, Panginoon, arsobispo, kardinal. Ang lahat sa kanila po, lahat sila pare. Puro magnanakaw ng katungkulan ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Gayun din yung iglesia ng tao. Si Kristo, tao. Yung obispo, anghel. Ay, nako, Panginoon kong Diyos. At yun namang nagsasabing, sila daw ikaing tagapamahala. Sila ang tinatawag na sinasabi pa nila, sila daw ang hinulaan, sila daw ang isinugo para mag-ingat ng inyong mga kaluluwa, at kung kayo'y hihiwalay sa kanila, itatapong kayo sa impyerno, lalo na kung hindi kayo magbibigay ng ikapo, salapi, abuloy. Hindi naman kayo maililigtas ng salapi at ng kwarta ninyo. Mag-isip-isip kayo, mga tagapakinig, mga magulang namin. Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ang bumubuhay, ang Diyos ang pumapatay, ang Diyos ang sumasakit, ang Diyos ang nagpapagaling. At sa maraming talata, hindi na kailangan basahin ko pa, ang Diyos din ang nagtataas ng ating kalagayan sa lupa kung tayo'y kumakain ng masarap. Kung tayo ay napo-promote sa ating opisina, naging manager tayo, naging vice presidente, naging CEO, nakapag-aral tayo sa kolehiyo, mataas ang ating titulo, titulado tayo, nakapag-aral tayo, marami tayong kapurihan, ang Diyos ang nagbigay nito sa atin. At kung tayo man naghirap, kung tayo man kumakain ng tuyo, ng dilis, ng kaning lamig, ang Diyos din ang nagbaba sa atin, ang Diyos din ang nagbigay sa atin ng ganitong paghihirap. Mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid. Totoo ba ito? Tunay ba ito? Na ang ibig sabihin na sila'y magsisilakad ng paitaas at paibaba? Ito ang espiritual na pamumuhay nating mga tao at material na pamumuhay natin, na kung yumaman man tayo, kung tayo'y mga anak ng Diyos, makinig kayo mabuti, kung tayo lumalakad sa utos at katwiran ng Diyos at mabubuting tao tayo, ang lakad natin, mapaitaas man tayo, guminhawa man tayo, at mapaibaba o maghirap man tayo, lalakad tayo sa Panginoon at hindi tayo pababayaan. Maraming mga tao kaya lang naglilingkod sa Diyos Habang panahon masarap ang buhay. Pag ikaw naglilingkod sa Diyos, hindi ka maghihirap. Sino may sabi sa iyo? Yan ang sinasabi ng Biblia, kung sa buhay na ito lamang tayo naglilingkod kay Kristo, tayo sa lahat ng tao ang kahabag-habag. Ano ang katunayan? Na ang tinutukoy ng ating paksa, ang matutuwid na tao,
na tumitiwala lamang sa Panginoong Jesucristo, lalakad ng paitaas. Ang ibig sabihin, sa kaginhawahan ng buhay, at lalakad ng paibaba sa lupa. Ang ibig sabihin, kahirapan. Bumagsak, kahirapan. At ito ay iniingatan pa rin ng Diyos. Buksan natin ang kasaysayan ng buhay ni Job. Job 1:21. Hindi ko nababasahin yung paitaas. Alam natin ang kasaysayan ng buhay ni Job. Napakayaman ni Job. Ang ganda ng kanyang katawan. Ang mga anak niya, pinakamagagandang mga anak, pinakamayaman siya ng kanyang kapanahunan. Alam na natin ang nangyari kay Job. Job 1:21, ito ang mahalaga. At sinabi ni Job, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad, nababalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbibigay, ang Panginoon ang nag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At sa 1:22 ng Job, sa lahat ng mga bagay na ito, hindi nagkasala si Job, ni inari mang mangmang ng Diyos, o ni inari man niyang mangmang ang Diyos. Sa lahat ng paghihirap na ibinigay ng Diyos kay Job, hindi siya nasumpungang nagkasala. Pinuri pa niya. Hindi napakinggan ang kanyang bibig na nilait ang Diyos. Bakit mo pinapatay ang aking mga anak? Bakit mo ipinanakaw ang aking ari-arian? Bakit mo ipinasunog ang aking mga taniman? Bakit pati ang asawa ko? Pinapasukan mo ng espiritu ni Satanas. Bakit ang katawan ko binigyan mo ng bukol magmula puyo hanggang talampakan? Basahin ninyo ang kasaysayan ni Job. Ito ang mga tao. Ito ang mga nilalang na ang kanilang pag-asa, ang kanilang wika nga, pagtitiwala, hindi ang mga bagay ng sanglibutan. Pinuri niya ang Diyos, niluwalhati. Hubad ako na lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad na ako'y babalik doon. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nag-aalis. Ngayon, huling tanong, ipinakikilala ba literal ng Biblia kung sino-sino ang mga taong ito? Ito ba'y lahat ng iglesia? Kasama ba rito ang simbahang Katoliko? Kasama ba rito ang mga protestante na iba't iba pangalan? Kasama ba rito ang mga iglesia na ang pagpapakilala nila si Kristo'y tao, obispo nila ay sugong anghel ng Diyos? Buksan po natin ang Hosea, 2:23. Malapit na po tayong magtapos. Pakinggan po natin. 2:23 ng Hosea, ilang daang taon bago nagkatawan tao ang Kristo. At nung panahon na sinalita ito ng Diyos, sa pamamagitan ni Hosea, wala pa po yung tinatawag na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po, bago magkatawan tao ang Panginoon na siyang magtatatag ng iglesia. Basahin natin kung sino ito. At aking itatatag siya para sa akin sa lupa. Ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan. At aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan. Ikaw ay aking bayan, at siya'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. Dito merong hula. Pag sinasabing hula, hindi pa nangyayari. Hinuhulaan pa lang. Ang wika sa hula, aking itatatag siya para sa akin sa lupa. Merong itatayo na bayan ang Diyos. At ito'y hindi ko bayan. Sila'y ka ay hindi nagtamo ng habag. Sila ay hindi ko mga anak nung araw. Alam naman natin kung sinong tinutukoy ng mga anak dito. Mga Israelita sa laman. Yung nagtaksil nga. Mga ginagalang na tagapakinig. Pinakawalan si Barabas. Ipinapako sa krus ang Panginoon Diyos ng kaluwalhatian. Kaya nang sila'y putulin sa pagpapala sa kahabagan ng Diyos, ang sabi ng Diyos, magtatayo ako ng isang bayan para sa akin sa lupa. Sila, hindi ko bayan. Sino-sino ba ang mga hindi bayan? Mga hentil. Kaya nga ako, Pilipino, hentil. Tayong lahat, hentil. Ang hindi lang hentil, ang mga anak lang ng Diyos, noong araw sa matandang tipan, ang mga Israel. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Ngayon, sino ang tinutukoy dito? Na bayan nga ng Diyos sa huling araw na dati hindi niya bayan. Totoo ba yan, kapatid na Cirilo? Literal, mababasa mo, eto po. Buksan niyo ang Biblia ninyo.
Kaya nga may mga Biblia tayo. Ang Biblia binabasa, hindi pinaalikabukan. Sa kanya pong unang Pedro 2:9, may tinutukoy po rito grupo ng mga tao. Dadapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Sino kinakausap dito? Ituloy natin. Ang wika ng Biblia, 2:10, na nang nakaraang panahon, hindi kayo bayan. Dadapwat ngayon ay bayan ng Diyos. Nang nakaparaang panahon, hindi nagkamit ng awa. Dadapwat ngayon, nagsipagkamit kayo ng awa. Sino itong tinutukoy na ito? Hindi kayo bayan ng Diyos nung araw. Walang awa sa inyo. Walang kahabagan ng Diyos sa inyo. Pero ngayon, ginawa kayong bayang makahari, banal, pag-aaring sarili ng Diyos. Sino yan? Ito nga po, na nung araw hindi bayan ng Diyos, pero ngayon ay ginawang bayan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ginawang mga anak ni Abraham. Sapagkat kay Abraham nagmula ang pangako sa kanyang anak, si Isaac, pagkatapos si Jacob at sa 12 angka ng Israel, at ang binhi ni Abraham na tinutukoy ng Biblia, na panggagalingan ng pananampalataya ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman sa Galacia, tinutukoy sino-sino tayo sa huling araw na ito, 3:29. At kung kayo nga ay na kay Kristo, sino na kay Kristo Jesus? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14, na pinaglagyan sa atin, kung kayo nga ay na kay Kristo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kayo nga ang mga anak ni Abraham, binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako. Sa makatuwid, Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, tayo ang kinahahabagan, tayo ang kinaawaan, tayo na nang tanggapin natin ang kanyang ebanghelyo at nagpabautismo tayo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa pangalang Diyos Kristo Jesus, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayo ngayon ang nagsisitawag sa Panginoong, ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Diyos, at ang Diyos nagsasalita mula sa langit sa araw at oras na ito, ikaw ang aking anak. Sa makatwid, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang mga membro nito, mga anak ng Diyos. Ano naman ang ating katungkulan? Balikan natin ang unang Pedro 2:9. Dadapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ang katungkulan natin sa huling araw? Upang inyong ipahayag, ipangaral ang karangalan, ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Kaya kami nagsisisigaw. Kaya kami nangangaral sa lahat ng paraan. Mapakinggan ng mas maraming mga tao. Ito ang sinasabi sa Sakaryas. Mga kapatid, sa 10:12, aking palalakasin sila. Sino? Ang mga membro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi pababayaan, hindi gugutumin, lalakad ng paitaas at paibaba, sa kahirapan, sa kayamanan, sa karunungan, sa kalusugan, sa karamdaman na, sa kamatayan man. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, para sa akin ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Mga kapatid, at ano pa po ang pinakaaral sa atin? Filipos 4:11, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, marunong akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan, sa kaitaasan, ang ibig sabihin kasaganaan, at maging sa kagutuman, sa kababaan, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan, lahat ng bagay aking nagagawa dahil doon. Kanino? Sa Panginoon, kay Kristo, na nagpapalakas sa akin. Amen.
Ito po ang tinanggap nating napakagandang aral sa Huwebes ng gabing ito. Nawa magtumimo sa kaibuturan ng ating mga puso. Huwag tayong matatakot anuman ang ating maging kalagayan, at huwag tayong makakalimot kung payamanin man tayo o kung tayo man ay maghirap, kung tayo man sumapit sa kapigatian, kalumbayan. Ito po ang tinatawag na ibig ng Diyos na mapag-aralan natin para tayo nakahanda sa anumang kalagayang ibibigay niya sa atin. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikailanman. Amen. At ngayon, bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa Huwebes ng gabing ito, sa lahat ng ating mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus magmula ngayon, magpakaikailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumating lahat hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Kamusta kayo kapatid na Mirna? Kamusta kayo kapatid na Jacob Gonzales? Kamusta kayo kapatid na Noel? At kamusta po kayo, pinakamamahal naming pinakamatandang kapatid sa iglesia, kapatid na Concepcion Tenedero? Araw at gabi po, patuloy na idinadalangin namin ang inyong patuloy na paglakas. Una na nga sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa inyong lahat.